Wala yun. Sabi ko na lang habang nakatingin na sa bintana, pero napatitig ako sa hindi kalayuan nang may napansin akong pamilyar. Hala, teka, may orchids doon? Hinto mo naman, sir. Papalitan ko yung halaman ni mama, baka mawalan ako ng tenga pag nalaman yung ginawa ko. Sabi ko, tinuturo sa gilid ng daan ng mga nagtitinda ng halaman. Agad din naman siyang sumunod at hininto iyon. Agad naman akong lumabas upang tingnan. Maraming kulay doon pero dahil kulay blue ang nasira ko, yun ang bibilhin ko. Magkano po ang orchid? Tanong ko habang tinuturo ang nagustuhan ko. 500 iha. Sabi niya, ang mahal pala. Akala ko naman wala pa sa 100 ito. Yung orchid kasi sa bahay, nakakapit lang sa kahoy. Siguro, hiningi lang ni mama yun galing sa mga mas namumukadkad. Naramdaman kong lumapit si sir sa likod ko. Are you done? Tanong niya, napabuntong hininga na lang ako bago ko hinugot ang pitaka ko. Nanghihinayang ako sa totoo lang dahil hindi din birong 500 no? Akma ko na sanang iaabot ang pera nang maiangat ko ang aking tingin. Nakangiti na lang ang matanda. Wala na din ang orchid na sapo-sapo niya kanina. Nasaan na po yung napili ko? Ito po bayad. Sabi ko pero umiling siya. Binayaran na ng binatang kasama mo iha. Andoon na siya oh. Sabi niya sabay turo kay Sir Timothy na nilalagay na yung halaman sa compartment. Iyong tendera naman tumalikod upang pumunta sa lamesa. Hindi ko na lang siya napansin bago ako naglakad palapit kay Sir Timothy. Sir? Bakit mo binayaran? Ito oh. Sabi ko habang inilalahad ang 500 at tagi 100, tinitigan lang niya yun bago ako nilampasan at walang sabi-sabing pumasok sa kotse niya. Nagmadali din naman akong sumunod. Hoy sir, tawag ko. Pinapaandar na niya ang makina. Akma na sana akong tawagin siya ulit ngunit humiyaw ang tindera. Sukli mo iho. Sabi niya, kumaway lang si Sir Timothy. Keep the change na po. Sabi niya bago pinaandar ulit ang kotse. Nagtaka naman ako doon. Magkano binayad mo? Tanong ko. Nagkikibit balikat lang naman siya. Tinanong ko yun para kumpirmahin pero nakita ko na itinaas ng tinderang 1,000. Ibig sabihin parang 2 orchid binayaran niya. Hindi ba siya nanghihinayang sa pera? Mayaman siya. Kailangan ba ganoon pero sa isang banda naman para na din niyang tinulungan yung tindera. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil doon. Mas lalo kong napapansin ang ugali niya. Iyong lalaki na napaka-moody. May soft side din pala na nakatago at mapagbigay din siya. Sir, thank you. Tungkol sa orchid, you're the best. Napapalo na naman ako. Dahil din sa nagawa ko, papaigtad siya at nailiko ng bahagya ang manibela. Dahilan upang mapasubsob ako sa braso niya. Lumampi din ang aking labi sa damit niya. Nanlalaki ang mata naming dalawa. Habang siya, hindi pa rin makuhang tumingin at nasa daan ang tingin niya. Habang ako naman, nagmamadaling lumayo bago ko hinanap ang wipes at saka pinunasan yun. Ako, sorry sir. Natatarantang sabi ko, di naman niya ako inimikan kaya tinapos ko na lang ang ginagawa ko. Nang matapos na, bumalik ako sa pag-aayos ng upo. Makalipas din ng ilang minuto, tahimik lang kaming dalawa habang ako unti-unting kinakain ng kahihiyan. Oh, nakatulala ka na dyan manang Ella. Napahinto naman ako bago bumaling sa kanya. At saka ko lang namalayan na nandito na pala kami. Iniisip ko na naman kung paano ko papatunayan sa tandang Barbie na to na hindi ako manang. At saka maganda ako. Maganda. Oh, andyan na pala kayo. Sa lubong ni Manang. Bigla naman ako naglakad palapit sa kanya. Manang, si Timothy po sinasabihan akong mukhang manang. Kulang na nga lang daw po, isuot ko yung damit mo. Sumbong ko. Tumingin ako kay Sir Timothy, nakakapasok lang bago ko inilabas ang aking dila upang ipakita sa kanya. No, Manang, she's the one who called me Tandang Barbie. Because of that Irene who slapped me earlier. Sumbong niya rin. Para na kami batang nagsusumbong sa aming ina. Agad ako napairap dahil nabanggit na naman niya ang pinakamahalagang girlfriend niya. Oo na. Naiinis ako. Masamang magkagusto sa tao may karelasyon na. Pero hindi ko mapigilan sarili ko. Gusto ko man ilayo ang sarili ko o loob ko. Wala akong magawa. Wala naman siyang ginawa para gustuhin ko siya. Hindi ko naman alam na pati simpleng paghinga niya, mahuhulog ako at ito, ako ngayon.
Siguro kaya mainit din ulo ko sa girlfriend niya sa pinagsamang selos na nararamdaman ko. Tao din ako, kahit alam kong hindi dapat ang ginagawa ko. Kontrol ko ang aking katawan pero dumadating ang pagkakataon na ang katawan mismo natin ang kumokontrol, lalo na sa mga emosyon na ayaw mo namang ipakita pero inilalabas niya. Hey! Natutulala ka na dyan. Napaigtad ako nang maidampi ang kanyang kamay sa aking balikat. Wala. Pwede na ba magpahinga? Tanong ko. Nagtataka naman siyang tumango. Kinuha ko na din ang pagkakataon na iyon upang umalis doon. Hindi ko mapigilan ng kabog ng aking dibdib, pinaghalong taranta at ang pagkagulat. Kaya mo yan, Ella. Katulong ka lang. Matuto kang mag-isip ng realidad dahil hindi magkakagusto ang isang lalaking napakataas ng katayuan sa meron ka. Hindi naman sa minamaliit ko ang sarili ko pero yun talaga ang totoo. Magsisinungaling pa ba ako sa sarili ko? Nang makatapos ako sa maid quarter, napaupo ako sa aking kama. Sapu-sapu ang aking dibdib. Tulala lang ako ng ilang minuto. Halos hindi gumagalaw at ang matay nakatuon lang sa dingding. Ako ay natigilan ng malakas na tunog mula sa aking cellphone, ang nagpabalik sa akin sa realidad. Hinanap ko agad ito bago ko iyon sinagot. Nathan? Sabi ko na may sigla. Kumusta ka? Nalaman ko lang sa mama mo kanina, umalis ka na. Sumama ka ba sa amo mo? Sabi niya, halatado ko sa boses niya na nagtatampo siya. Siguro dahil hindi na ako nakapagpaalam kanina. Naku, pasensya ka na. Nagmamadali na kasi ako kanina. Pwede naman tayong lumabas sa linggo, day off ko. Libre kita, pero sa fishbowl lang oh. Sabi ko. Maya-maya lang nakarinig na din ako ng tawa mula sa kanya. Napakakuripot mo talaga. Akala ko pa naman nililibre mo ako kahit kape lang sa Starbucks. Sabi niya, napasimangot naman ako doon. Mahilig kasi siya uminom ng Starbucks. Hindi siya ganoon kahirap katulad ko. Saka, meron siyang part-time job kaya nakakabili din siya ng gusto niya. Napaka-arte mo naman. Kung gusto mo, ikaw na naman libre para makainom ka ng kape sa Starbucks. Sabi ko, palusot ko lang yun baka kasi ilibre niya ako, di ba? Sabi na, magpapalibre ka. Ako din pala manlilibre sa bandang huli. Sige na, sunduin kita sa linggo dyan ha. Pag hindi ka tumupad, magagalit na talaga ako sa'yo. Napailing ako sa pagiging isip bata niya. Oo naman. Sige na, babay na. Ayusin ko pa yung mga gamit ko dito. Kita na lang tayo sa linggo. Matapos kong sabihin iyon, pinatay ko na din ang tawag bago ako napabuntong hininga. Kahit sa ilang minuto ko na si Nathan nawala sa isip ko yung nararamdaman ko kanina bago siya tumawag at ngayon, tapos na ang tawag, malik ulit lahat. Pasaway kasi. Sino ba kasi nagsabing ipanganak siya ng ganyang mukha? Hindi sana, nasa tamang wisyo pa ako. Oo, totoo. Sa mukha ako nagkagusto sa kanya. Paano naman ako magkakagusto sa ugali niya? Ang sama kaya. Pero ang totoo, lalo ko siyang nakikilala, mas lalo ko siyang nahihila pababa. Hindi na maganda to, sabi ko. Napahawak pa ako sa bedsheet. Isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa akin sa pakikipag-usap sa aking sarili. Tila ba parang nanigas sa kinauupuan ko? Anong hindi maganda? Isang linggo na ang lumipas matapos ang pagbabalik ni Ella sa mansyon. Simula noon, mas naging malapit sila ni Timothy, pero dahil din sa nangyari sa opisina, madalas na pumupunta doon si Irene kapag ang mga araw, pinagpapasyahan ni Timothy na sa bahay magtrabaho kapag wala sa tamang kondisyon ng kanyang pangangatawan. May sundo ka. Isang katok ang biglang nagpatingin kay Ella sa pintuan. Kakalabas lang nito sa banyo at kakatapos lang niyang maligo. Agad siyang sumilip at hinarap ang matanda. Sige po, lalabas na ako. Sabi niya bago nagmadaling nagbihis. Day off niya ngayon at ito na din ang araw na lalabas silang dalawa ni Nathan. Alam na niya kung sino ang sumusundo sa kanya. Nang matapos siyang ayusin ang sarili, nagmamadali siyang lumabas. Nakapantalon lang siya ng kulay itim at nakasuot ng oversized t-shirt na kulay brown habang ang buhok ay nakaipit ng mataas na ponytail. Nakita agad niya si Nathan na nakasakay pa rin sa kanyang motor. Tara na!
Tanong niya, dahilan para mapatingin sa kanya si Nathan bago niya inabot ang helmet sa dalaga. Doon naman agad na sumakay si Ella sa motor ng masigurado na si Nathan na yung nag-aayos sa kanya ng helmet. Pagkatapos, pinaandar na niya ito. Ang pagkakaupo ni Ella sa motor ay kung paano sumakay ang lalaki habang nakapatong naman kamay niya sa balikat ni Nathan. "Libre mo ko ah," sabi niya habang nasa biyahe sila. "Fishball?" tanong ni Ella. Di naman mapigilan ni Nathan na mapailing matapos noon nag-focus na lang siya sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila. Pinarada lang ni Nathan ang motor niya bago sila sabay pumasok sa mall. Agad naman siyang hinila ni Nathan sa tapat ng isang salon. Napakunot naman ang dalaga dahil doon. "May kape ba dito? Bakit dito mo ako dinala?" tanong niya habang nakatitig kung anong meron sa loob. Mga empleyado ng salon na busy ayusan ng mga customer nila. "Ibibili kita ng kahit anong gusto mo pero may kapalit," sabi niya. Binigyan naman siya ng tinging mali siya ni Sally na para bang hinuhusgahan na niya ang kaibigan. "Teka, mali ka nang iniisip. Napakadumi ng utak mo. Hindi ba may bangs ka noong high school? Magpabangs ka ulit?" sabi niya. Natigilan naman si Sally dahil nagpabang siya noon, hindi dahil trip niya lang, kung hindi dahil sa pulang balat sa noon niya. Hindi iyon halata dahil tinatakpan na niya ito ng concealer cream. "Ha? Sira ulo ka ba?" tanong niya. Akma na itutulak doon si Nathan. "Kaysa naman bumibili ka pa ng mga pantakip dyan sa noo mo, bakit hindi mo nilang takpan ng bangs? Hindi ba? Bagay naman." Natigilan naman si Ella dahil doon. Hindi niya sinabi kahit kanya na meron siyang balat sa likod na bahagi ng kanyang noo. "Huwag ka nang humindi. Halika na," sabi niya. Hindi naman nakakibo si Ella. Nang hinila na siya ni Nathan sa loob. Nagsitingin na naman sa kanilang customer maging ang mga parlorista. "Hello po." Pati niya para na din mabuwag ang hiya na nararamdaman niya. "Magpapariban ka ba?" tanong ng isang bakla at kumapit kay Ella. Hinaplos din niya buhok ni Ella na hanggang malapit na sa bewang niya pero kung nakalugay ito hanggang bewang ang haba. "Hindi po," sagot niya. Nagtaka naman ang bakla. "Pero dry na dry itong buhok mo," sabi niya. Napasimangot naman si Ella dahil doon. "Hindi po talaga, magpapagupit at bangs lang po sana," sagot ni Nathan. Napatingin naman ang bakla sa kanya bago napangiti na makita ang mukha ni Nathan. Natatawa na bang napailing si Ella? "Sige, simulan na natin," sabi niya. Pinaupo si Ella sa upuan bago sinimulan ang paggugupit ng bangs niya. Lampas kilay ito. Mga ilang minuto din natapos na inipitan siya ng parlorista katulad ng ipit niya kanina. "Ayan, bagay na bagay. Mukha ka na ang Koreana," sabi niya. Napatingin naman si Ella sa salamin dahil nga sa may pagkasingkit ang mata niya at dahil sa pinagtripan din siya ng bakla. Ang usapan ay gupitan lang siya ng bangs ngunit ginawa niya, inayusan pa ang dalaga para bang nakakita siya ng isang buhay na manikin na pwede niyang ayusan. "Thank you," sabi niya. Nalaman din nilang ito pala may-ari ng parlor kaya malaya siyang gawin yun. Tumayo naman siya bago lumingon kay Nathan na tulala. Hindi niya mapigilan na sabukin ito para maibalik siya sa dati niyang wisyo. Nang matapos, nagbayad na si Nathan at doon na sila naglakad palabas ng parlor shop. "Paano mo nalaman na may balat ako sa noo?" tanong niya habang naglalakad sila. Hindi din niya alam paano siya napapayag ni Nathan na magpabangs. Sinabi ni Ninang. Napasimangot naman si Ella dahil doon. Naiisip na din niyang posibilidad na baka sinabi ng kanyang ina dahil sa kaibigan niya ang mama ni Nathan. "Si mama talaga? Pero thank you sa libre. Gusto mo, libre din kita. Pakalbo natin buhok mo," sabi ni Ella. Natatawang umiling-iling si Nathan para magprotesta. Magsasalita na sana siya ng pagkalingon. May kung ano siyang nabangga dahilan para ma-out of balance siya. Nagtaka naman si Ella na parang hindi na niya naramdaman ng kaibigan sa tabi niya. Lumingon at sa hindi kalayuan, nakaupo na si Nathan sa sahig. Agad naman lumapit si Ella doon. Habang naglalakad palapit, nakita niya ang isang tao na tinulungan si Nathan. Bago pa makalapit si Ella, umalis na din ang lalaki. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Ella.
Nagpagpag naman ng damit ang binata. Malabo ata ang mata niya kaya nabangga siya. Sabi naman ni Nathan, malabo? Paano mo naman nasabing malabo? Tanong ni Ella bago sila naglakad ulit. Napapahawak siya sa mata niya parang sumasakit na ewan. Pero hayaan mo na. Tara na, sabi ni Nathan. Wala naman nagawa si Ella kung hindi sumunod sa kaibigan. Pumunta sila sa Starbucks at nagkape. Sinulit din nila maghapon para magala sa kung saan-saan. Para lang silang nag-road trip na dalawa hanggang sa gumabi at hinatid na din siya ni Nathan sa bahay ni Timothy. Agad din naman siyang umalis nang maihatid si Ella at nang makapasok sa gate ang dalaga. Habang siya ay naglalakad sa hallway, napansin niya ang liwanag sa garden kung nasaan ang mini glass house. Alam niyang nandoon ang binata kaya agad siyang lumiko para pumunta sa pwestong iyon. Nang makarating, nakitang abala ang lalaki sa pagtitipa sa kanyang laptop. "Sir!" Pagkuhan ng atensyon ni Ella. Napaangat ang mata ng binata. Nakakunot na nakatingin kay Ella. Ilang beses din niya itong tinignan taas, baba, habang ganoon pa rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngingiti na sana si Ella at takma nang uupo sa harap ng binata nang biglang magsalita ang binata dahilan para mapahinto siya. "Who are you?"